gusto niyang palabas ang sama na kanyang loob. Sabi ko, marunong ka ba mag-Tagalog? Marunong daw siya, hindi ko makilala ang pangalan. May hanggang na kanino rin sa dami pinod! Ang pisting yawa, akong risulit siya! Iatay sila! Iatay nyo, iatay! Yan ako, nakita ko ninyo! Isang kasimana na itong bulitaw, dinilila! Ang naisa mo, kahilakon mo niya, hapit na gumawa sa inyong mata sa dalunggan tungkol sa pagbulitaw! Yan yung mga vlogger ka doon! Yan si Ayo-Ayo, si Inday Sara, ang si Lopez, ang si Ka-Eric, hindi kulong! Kontem! Kulira! Kulira! Pisting yatay! Niya ako sa Ganyoro! Makadlaw may ilagdong ay bato pa sa linggi, nakindigan na rin mo! Puli mo! Yawa na rin sinatala! Akala ko ang Ganyoro, nakindigan na rin mo! Instruction na kung ang mga higaonon, kami nga mga lubat, musakay sa Ganyoro, pinipresasyon, pabahala ng ticket, puli na sila! Kaya ako nakadili sa tumangan ninyo! Kahit nga, ayun lang ako yung sundi, iba sundi! Hungong sila, 5 minutes lang! Pero kami, pagsugod, pagka-priso ni Kairek, pagka-contem ni Lopez, at yan na kami! Iyak-iyak sa mga babi namin! Kami lahat, malungkot, lalo na nagsalita si Mang Sara! Hindi nyo alam dito! Mabuti lang yung dalawang vlogger dito! Yung naka-open kami! Lalo na ito at saka yung matangkad! Pang Bisaya! Salamat kayo! Yan ako! Wilkinson! Kamigeng! Taganyoro! Misamis Oriental! Higaonon Tribes! Nalating Tribes! Manubot Tribes! Lahat tayo! Si Marcos! Ilisa na lato! Kalisaran kita siyang masada! Masalikan kita! Pagkatapos, ang kansi Mindanao, wala may balik! Dito yung sa napong kayo itato! O di kalimutan na nila kita dyan! Basta 5 minutes lang! Dapat Juan Malahira! Buntola! Rudy Mindanao Hilden! Mindanao kasi 5 minutes lang ako! Salamat! Salamat na kita ko nyo yan kanon! Nag-abot na ko! Bisan sa pag... Hindi ko na pasakyan sa airport! Nag-abot ko gabi! Alas 20 yan! Wala ko yung andyan! Kaya wala pinang abutan! Gabi alas alauna may ipalan sa pagkaran! Wala ko yung kagwadagan sa tayo na po rin dyan! IPs sa Mindanao, Higaonon Tribe. Ngayon po, ating ibigay yung eksperto sa foreign relations. Ito na si Ka-Vito Lori. Kami po sa inyo lahat, yung mga nasa taas po dyan. Umuwi po tayo pagkatayo isa po dito sa ating laban. Hindi ko makita yung mga nasa likod, pero pinapati ko rin po kayong lahat. Magandang gabi po sa inyo doon sa kanan ko. Pakikaway lang para ma-recognize nyo. At malaman namin na nakikinig kayo. No? Thank you. At yung nasa likod, magandang gabi po. Alam po ninyo, ako'y hindi kasing lakas ng boses ng ating paliwanag po, yung ating lunod na kasama. Pero ako sa kanya, sa lakas po ng kanyang commitment. Pero sa ating gawain po, bilang isang nakapagpaliwanag tungkol sa ekonomiya, sa foreign relations, ang pamunahin naisip ko ngayon ay ipaliwanag po sa inyo yung sinabi po ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pagbigkas ng kanyang hinaing tungkol sa trabaho ng isang presidente. Itong si Bongbong Marcos pa, alam ba niya kung anong gawain ng presidente? Tama si Sara, yun ang isang importante tanong. At malinaw po, dahil hindi alam ni Bongbong Marcos yung kanyang trabaho ng presidente, nandito tayo at tayo dumadaing sa napakaraming suliranin ng taong bayan.
Ano ang unang suri na ngayong gabi na aking naranasan? Yung traffic. Oh. Anong bagong infrastrukturang proyekto na nakikita nyo sa paligid ninyo sa mga bansa? Wala. Balikan natin yung panahon ni Presidente Duterte. May tulay sa Makati, yung Estrella Pantaleon Bridge. May tulay sa Binondo, Intramuros Binondo Bridge. May bagong tulay po sa Davao, yung Davao Bukanan Bridge, no? Yung ating supply ng tubig sa Metro Manila, baka hindi nyo alam, hindi naman nyo siguro nasusubaybayan lahat ng mga proyektong ito. Pero yung mga yan, sinusubaybayan ko. Alam po ninyo, ang supply ng tubig ng Metro Manila para sa 20 milyong mamamayan ng Metro Manila, nagkukulang-kulang na pagpinag-ini. Maraming lugar walang tubig. Pero bago po mangyari talaga na magtuyuan tayo, si Presidente Duterte, katulong ng China, nagtatakbo ng proyekto na tinatawag na Kaliwa Dam. Kaliwa Dam para mag-supply ng karagdagang 6 na milyon litro kad 600 milyon, isipin po ninyo, na litro na tubig kada araw sa Metro Manila. So mga proyekto pong para maalagaan ko ang pangangailangan ng taong bayan ang gawain po ng isang presidente. Yan ang pangunahin. Siyempre, nandiyan din po, pangalawa, papanggitin ko. Yung pagkain ng taong bayan, may supply ba tayo? Abot kaya ba ng taong bayan ng bigas? Nangako si Bongbong Marcos, alam naman natin lahat, 20 piso na bigas. Ayun po lang, nabasa ko sa isang Facebook. 2 piso nga, 20 piso para makabili ng 1 kilong bigas. So, wala talagang delivery na 2 taon na po siya. Ano bang mga dapat ginagampanan ng isang presidenteng trabaho? Yung pagdadagdag po ng budget para sa edukasyon sa ating lipunan. Alam po ba ninyo, nababawasan ng budget ng ating mga state, university, and colleges ng halos 2%. 20% po. Imbis na madagdagan ng budget po ng ating edukasyon para sa ating mga kabataan, binabawasan. At napupunta, saan napupunta yung kanyang binabawas? Hindi kay tambalos-dos Sa bulsa. sa bulsa ng mga buhaya sa Kongreso at Senado. O edukasyon yun, bigas na pag-usapan, irrigation halimbawa. Noong panahon ni Presidente Duterte, ang isang unang ginawa po niya, tinanggal niya yung singil sa irrigation water para ang ating mga kabukiran po mas masagana po ang paglago ng mga tanim. Irrigation, alam natin, napaka-basic po yan. Kaya po yung ating production ng bigas po ay nagtulong pa sa iyo. Dahil binalik po nito si Bongbong Marcos ang singil sa irrigation. So, yan ang mga trabaho po ng Presidente na hindi po natin nakikita. Ang nakikita po natin, taon-taon, nagpupunta si Bongbong Marcos sa Singapore at nanonood ng karera ng kotse. F1 races. Masarap pala ninyo sa akin. F1 races. Mga party po sa Malacanang. Duran-duran. 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 Kasama si Kumain Kumain. Alam niyo eh. Dapat nandito kayo ng talubati din. Paliwanag. Pero 2 taon na po yan. At wala po tayong nakikita ng mga proyekto at mga gawain sa ikabubuti po ng ating bayan, ng taong bayan. Yan ang problema po talaga. Kaya pa ba natin magtagal dito sa sitwasyon na to? Yan ang problema. Yan ang tanong talaga. At ako'y open na open, bukas na bukas ako na sa ating mga social program po, social media program na nananawagan sa military na sila'y mag-usap-usap kung sila'y makaya pa na magpatuloy itong ginagawang pagpapahirap po sa taong bayan. How much longer can we last with this kind of government that is no government at all, absolutely no government? Kaya tamang-tama po si Vice President Sara ng kanyang pumutok ang kanyang chief dito sa nangyayari. Dahil sabi ni Vice President Sara, na tumatanong po siya sa cabinet
cabinet meeting. At napapakinggan niya yung mga pinag-usapan na doon. Walang kalaman-laman. Walang mga proyekto pinag-usapan. Hindi malaman kung ano. Kailan para mag-meeting pa. Dahil wala namang ginagawa. Siyempre, bawat meeting may per time ng cabinet members and so on and so forth. So, yun ang puntos ko ngayon gabi. Of course, many nights pa tayo dito. Marami pang gabi tayo magpapaliwanag po dito. Yung foreign policy sa susunod siguro na pagkakataon. Kung bakit sa pagpapahiwalay po ni Presidente Bongbong Marcos sa independent foreign policy. Ito ay nakapilay po sa napakaraming proyekto natin. Dahil po sa foreign policy, kasama po dyan ang usapan ng official development aid, assistance, ODA na tinatawag. Si Amy Marcos, kapatid ni Bongbong Marcos mismo, nagsasabi, walang mga proyekto ang ODA na yun. So, proyekto na hinahanap po natin, lahat wala, 2 taon na. Ito, wala na pong pondo. Ayun na nga, inuubos na saan na pupunta. Itong nakaraang mga araw, bumiyahin na naman sila sa UAE, United Arab Emirates. Malaking question mark. Anong ginawa nila doon? Ang mga usap-usapan sa mga bankero at mga finance people, pinag-usapan na naman pera at kung paano may tatago yung mga bagong... Paano magbenta ng gold? Ngayon, magbenta ng gold. Napakaraming issue. Napakaraming tanong na walang sagot sa Bongbong Marcos. At umiiwas mo at humarap sa taong bayan. At imbis na po, tulungan ng taong bayan, puro intriga sa Kongreso, Senado, laban kay Vice President Sara, laban kay Duterte, yung ICC, International Criminal Court, pinapapasok dito para manggulo na. Ano ba ang katangian ng magandang gobyerno? Ano ang katangian ng magandang gobyerno? Yan mo lang isa ako sa isang katangian ng magandang gobyerno. Di ba? Accountability. At saka isang gusto kong pagkakinig, pagkakaisa ng bayan. Pagkakaisa ng bayan, bayan ang laging gusto natin. Sa bayan natin, pagkakaisa. Kaya ano nangyayari ngayon? Nagkakahati-hati ng bansa, nagkakawalang bata. Di ba po doon sa walang gawa, ginagawa, sinabi na pinawasak pa ang ating pagkakaisa. O paano tayo, saan tayo pupulit dito? Samantala yung lahat ng bansa, siyang ng bansa na ibang bansa sa ASEAN. Yung mga kapaligid namin ng bansa, Malaysia. Alam po ninyo kung magkano kita ng bawat Malaysian kada taon, yung tinatawag na gross domestic product per capita sa economics po ito. $12,000. Ang Thailand, ilang dolyares po ang kinikita sa kada taon, $8,000. Sa Indonesia, $5,500. Sa Pilipinas, $3,800. So, nakukulela po tayo dito sa mga kanyak na bansa sa ASEAN. So, napakarami po tayo pwedeng paliwanag. Gabi-gabi po, tayo dadalog po rito para magpaliwanag dito mga issues na yan. Pero ibang mga nakaschedule ng salita. Anyway, I'll see you again tomorrow night, the next night, tulog-tulog po tayo.